Sa mga nakalipas na buwan, muling nabuhay ang pagmamahal ng mga Pilipino sa tennis. At malaking dahilan dito ang ating pambansang pride na si Alex Ila, na patuloy na nagbibigay ng karangalan sa Pilipinas sa international stage. Pero naitanong mo na ba sa sarili mo? Paano nga ba nagsimula ang tennis? Sino ang unang nakaisip na maghampasan ng bola gamit ang raketa? At bakit kakaiba ang score nito na 15, 30, 40 sa halip na 1, 2, 3? Sa video na ito, alamin natin ang mahigit 800 taong kasaysayan ng isa sa pinakasikat na sports sa buong mundo. Kaya tara, simulan na natin. Ang pinagmulan ng tennis. Mahigit 800 taon na ang nakalipas, wala pang raketa, wala pang Wimbledon, at wala ring modernong tennis court. Noong ika-12 siglo sa France, may larong tinatawag na Jeu de Paume, na ang ibig sabihin ay Game of the Palm o larong gamit ang palad. Sa larong ito, ang mga manlalaro ay naghahampasan lamang ng bola gamit ang kanilang mga kamay. Kalaunan, gumamit sila ng guantes, pagkatapos ay kahoy na paddle, hanggang sa kalaunan ay naging raketa ang gamit nila. Maraming historyador ang itinuturing itong tunay na ninuno ng modernong tennis. Bakit tinawag na tennis? Naniniwala ang maraming historyador na ang salitang tennis ay nagmula sa salitang Pranses na tennis. Ang ibig sabihin nito ay humanda ka, o eto na. Ito ang sigaw ng server bago ihagis ang bola sa kalaban. Sa paglipas ng panahon, ang salitang tennis ay naging tennis na kilala natin ngayon. Mula sa France hanggang England. Dahil sa kasikatan nito, kumalat ang laro sa iba't ibang bahagi ng Europa. Naging paboritong libangan ito ng mga hari at maharlika. Isa sa mga kilalang tagahanga nito ay si King Henry VIII ng England, na nagpagawa pa ng sarili niyang tennis court sa Hampton Court Palace. Sa panahong iyon, ang tennis ay itinuturing na laro ng mga hari at mayayaman. Ang pagsilang ng modernong tennis. Pagsapit ng taong 1874, ipinakilala ni Major Walter Clopton Wingfield ang modernong bersyon ng laro na maaaring laruin sa damuhan o lawn tennis. Hindi nagtagal, isinulat ang opisyal na mga patakaran. Noong 1877, ginanap ang kauna-unahang Wimbledon Championship, ang pinakamatandang tennis tournament sa buong mundo na hanggang ngayon ay isa pa rin sa pinakamalaking torneo. Bakit 15, 30, 40 ang score? Isa ito sa pinakamalaking misteryo sa tennis. May iba't ibang teorya tungkol dito. Isa sa pinakasikat ay gumagamit noon ng orasan bilang panukat ng puntos, 15, 30, 45, ngunit kalaunan ay ginawang 40 upang magkaroon ng mas maikling tawag bago ang views. Hanggang ngayon, wala pa ring isang paliwanag na tinatanggap ng lahat, kaya nananatili itong isa sa pinakakakaibang bahagi ng tennis. Tennis sa makabagong panahon. Ngayon, ang tennis ay nilalaro sa halos lahat ng bansa sa mundo. May 4 na pinakaprestihiyosong torneo na tinatawag na Grand Slam. Australian Open, French Open, Wimbledon, Lue Open. Dito naglalaban ang pinakamahuhusay na manlalaro sa buong mundo para sa karangalan at milyon-milyong dolyar na premyo. Ang pag-angat ng Pilipinas. Sa kasalukuyan, muling nabibigyang pansin ang tennis sa Pilipinas dahil sa kahanga-hangang performances ni Alex Ila. Ipinapakita niya na kaya ring makipagsabayan ng mga Pilipino sa pinakamahuhusay na manlalaro sa buong mundo. Dahil sa kanyang inspirasyon, mas maraming kabataan ang nahihikayat na subukan ang tennis at mangarap na balang araw ay sila rin ang magdadala ng bandera ng Pilipinas. Outro. Mula sa simpleng larong gamit ang kamay ng mga monghe sa France, hanggang sa pagiging isa sa pinakamalalaking sports sa buong mundo. Talagang napakalayo na ng narating ng tennis. At ngayon, habang patuloy nating sinusuportahan ang ating mga atletang Pilipino, baka isang araw ay masaksihan natin ang isang Pilipinong maging kampiyon sa Grand Slam. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang like, subscribe, at pindutin ang notification bell para sa mas marami pang nakakatuwang kasaysayan, sports facts, at educational videos.